verses in Mark 9:14 to 29. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. And he asked the scribes, what questioned he with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth And vanished with his teeth, and hideth away. and I spake to thy disciples That they should cast him out, and they could not. He answered and said, O faithful generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit teared him, and he fell on the ground and wallowed foaming. And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, O a child. And oftentimes it hath cast him to the fire, and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us, and help us. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out, And said to tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the whole spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. And the spirit cried and rent his sword, and came out of him, and he was wanted. So much that many said, He is dead. But Jesus took him by the hand, and lifted him up, and he arose. And when he was come to the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? And he said unto them, This kind can come forth by nothing but by the prayer and fasting. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Praise God. Naiwan ko po yung salamin ko kaya hindi ko makita ang nasa projector. Praise the Lord. Hallelujah. So sa hindi po pagtatagal mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa ating topic sa umagang ito mga kapatid. Humble yourself before God to receive victory. Praise the Lord. Hallelujah. We are familiar po mga kapatid sa story. Maraming stories in the Bible mga kapatid which states that Jesus has given authority to the disciples. Praise the Lord. Hallelujah. To heal the sick, cast out demons in Jesus' name. Amen. Praise God. They become well-known mga kapatid, hallelujah, sa mga ginagawa nilang ito mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. But this story mga kapatid, in this chapter mga kapatid, is different. Praise the Lord, hallelujah. Dahil mga kapatid, there was this father na dinala niya yung anak niya mga kapatid na demon possessed sa mga disciples. And umaasa siya mga kapatid na mapagaling na ng mga disciples mga kapatid. Hallelujah. Ang anak niya mga kapatid. Praise God. Ngunit, hindi nangyari yung ini-expect niya mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kundi, siguro, ganun din yung ginawa ulit ng mga disciples. Praise the Lord. Na pinag-pray nila. Anong tawag doon? Yung ina-cast out, nire-rebuke nila yung masamang espiritu mga kapatid na nandun sa batang yun mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ngunit, hindi nangyari mga kapatid ang inaasahan niya mga kapatid. Praise the Lord.
At nung dumating ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, nakita niya, sabi nga sa Bible, pagkaka-describe niya, mga kapatid, nandun yung crowd of people, multitude, mga kapatid. Napakaraming tao. Praise God. Hallelujah. Lahat namang ng grupo siguro, mga kapatid, nandun na. Yung group 1 from 1 to 10, nandun, mga kapatid. Isama pa natin yung Chinese department. Nandun na sila lahat. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon sa kanila, ano yung pinagtatalunan niyo? Hanggang sa sinabi nung lumapit yung ama ng bata, mga kapatid, sinabi niya yung sitwasyon ng anak niya. Praise the Lord. Na kapag inaatake siya, mga kapatid, nandun talaga yung gumugulong na siya, mga kapatid, sa lupa, na bumubula yung bibig. Para ba yung parang nagsiseizure, seizure. Praise God. Napakahirap, mga kapatid, sa isang ama o sa isang magulang na makita ang anak na ganun, mga kapatid. So, sa desperation niya, mga kapatid, nandun na talagang, nandun yung umasa siya, mga kapatid, na may magagawa. Sana yung mga disciples niya, mga kapatid. Ngunit, salamat sa Panginoon dahil dumating siya. Praise the Lord. Even though na nandun yung authority ng Panginoon doon sa mga disciples niya, but still, there's something missing, mga kapatid, sa pagkakataon na yun. Kaya nangyari, mga kapatid, na hindi nila maipalabas yung masamang espiritu na nandoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, to make the story long short, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon natin ang gumawa ng pagpaalis ng masamang espiritu na nandun, mga kapatid. Kinakabahan mo na ako, mga kapatid. Sobra yung kaba ko kanina. Salamat, Pastora, kasi kumbaga na medyo nabawasan yung kaba ko, mga kapatid. Kanina. Praise the Lord. Hallelujah. At nung nangyari, mga kapatid, when Jesus cast out the demon, mga kapatid, doon sa bata, talagang nag-last minute pa yung demonyo, mga kapatid. Nung nakita pa lang pala niya ang Panginoon, nag-last minute pa siya. Talagang binalatan pa niya yung bata, mga kapatid. Kaya siya naggumulong-gulong ulit yung bata, mga kapatid. Bumubula yung bibig. Praise the Lord. Ngunit dahil ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang kapantay, mga kapatid. Praise God. Napalayas niya, mga kapatid, ang masamang espiritu na nandun sa batang yon, mga kapatid. Praise God. Sabi nga ng mga tao, kala nila patay na yung bata eh. Siguro parang nasa parang nahimatay siguro yung bata nang dahil sa lakas ng ngunit nung hinawakan ng Panginoon, mga kapatid, tinipid niya yung bata, sinabi niya na ibinangon niya ang bata, mga kapatid. Praise God. At doon nakita ng mga tao yung miracle, hallelujah, na ginawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, when you are in a desperate situation, praise God, God will hold your hands. At ibabangon ka ng Panginoon, mga kapatid, praise God. Tutulungan ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan na nandun ka lang sa sitwasyon na yun, mga kapatid. Praise the Lord. God will set you free. Praise God. Sabi nga sa James 2:19, mga kapatid, the demon also believe and tremble. Praise God. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon na nagpapagaling ng mga karamdaman. Hallelujah. God can make the deaf hear, mga kapatid. Praise God. Amen? Hallelujah. Ang mga pilay nakakalakad, ang mga bulag nakakakita. Praise the Lord. Hallelujah. At napapalaya sa kung anumang sitwasyon na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron kayong mga financial crisis, mga kapatid, praise God. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ang nagpo-provide para makaalis tayo sa sitwasyon na yun. Lalo na sa ating mga OFW, mga kapatid. Praise the Lord. Very common yan. Kasi nasa Pilipinas, minsan nakakatakot nagang may mangumusta. Alam nyo yan. Sabi nga nila, OFW lang daw po makaka-relate pag may nangumusta sa Pilipinas. Tapos ikaw dito, ang dami mong utang, tapos may mag-chat pa, kumusta? Agoy. Lord, wag naman po sana ang kasunod nito. Alam na. Praise the Lord. But God is good, mga kapatid, dahil inaayos niya at pinoprovide niya ang pangangailangan ng ating mga pamilya sa Pilipinas. Amen? Praise God.
Yan mga kapatid, ang mga disciples, na-curious sila. Diyan sa last verse, na-curious sila mga kapatid. Sabi nila sa Panginoon, Lord, bakit hindi namin sila napagaling? Ganon din naman yung ginawa namin eh. Sabi nila sa kanya, nagtataka sila mga kapatid. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, it comes forth with prayer and fasting. So tayong mga kapatid, praise God, hindi pwede yung, ang nangyari sa kanila mga kapatid, sa mga disciples, kaya hindi sila nag-succeed, praise God. Kasi parang naging habitual na. Kumbaga naging manner of life. Parang naging common na lang. Na pagdating na doon, o pag mayroong may sakit, sige, mag-pray natin, tapos ganyan, and you'll be fine. Parang naging, kagaya sa atin ba, parang naging habit na lang. Every Sunday, pagising mo, prepare, tapos punta sa church. Gano'n na lang nangyayari. Wala nang sacrifices. Wala na yung connection, mga kapatid, sa ating Panginoon. Praise God. Wala na yun bang parang nakadepende na lang tayo sa dati nating achievements, mga kapatid. Parang sila gano'n yung mga disciples, nakadepende na lang sila sa mga past miracles, past achievements. Kumbaga siguro, nagukulang sila sa prayer and fasting, mga kapatid. Kaya gano'n ang nangyayari. Na nag-failed sila sa part na yun, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid, praise God. Nandun, mga kapatid, yung hindi lang perfect attendance every Sunday. Praise God. Kundi yung sabi nga ni Pastor kanina, yung kailangan natin yung connection natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan nandun, mga kapatid, yung patuloy nating sacrifices para sa ating Panginoon. Praise God. Yung ating prayer, mga kapatid, hallelujah, and fasting, mga kapatid, praise the Lord. At magkaroon tayo ng continuous na commitment sa gawain sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil itong mga kapatid, nakakahadlang sa gagawin na milagro ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Meron akong short point, mga kapatid, short pointers. Praise God. Why is it that God cannot perform His plan in your life? Praise God. Number 1, your unbelief hinders the miracles in your life. You have to obtain a faithful and believing heart. Stop doubting God's power. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, sa Psalm 78:37, for their heart was not right with Him, neither were they steadfast in His covenant. Praise God. Yung puso mo, mga kapatid, hindi nakatuon sa pangako ng ating Panginoon. Praise the Lord. Nandun din yung pagdadalawang isip. Praise the Lord. Nagiging double-minded tayo, mga kapatid. Pag meron tayong kinakaharap na sitwasyon, natataranta na tayo, mga kapatid. Lalo na tayo dito, taranta na nga sa bahay ng amo, taranta pa rin tayo sa problema, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. But kailangan natin, mga kapatid, na mag-focus sa mga pangako ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Praise God. Manampalataya tayo, mga kapatid, sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Manampalataya tayo sa ating Diyos na meron tayong Diyos na buhay. We have a big God, a great God, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Pray and believe and have faith that God will help you. Amen. Praise the Lord. Isa sa mga example ng pagkakaroon ng double-minded is yung sa tatay na to, mga kapatid, sa Mark 9:22, nasabi pa nga niya, mga kapatid, kung meron kang magagawa, tulungan mo kami. Hindi na natin kailangan ganun, mga kapatid, kasi nga, ang ating Panginoon, once na lumapit ka sa Kanya, mga kapatid, nandun yung faith mo sa ating Panginoon, mga kapatid, tutulungan ka ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And we should always remember and put in our hearts, mga kapatid, hallelujah, na ang ating Diyos ay dakila. Kaya huwag tayong mag-aalinlangan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. In Ephesians 1:19, ang sabi din, mga kapatid, ang higit na kadakilaan ng ganyang kapangyarihan sa ating mga nananampalataya ayon sa kanyang lakas or His mighty power, mga kapatid, gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Ang mga hindi natin inaasahan, hanggat tayo'y naniniwala, mga kapatid, nagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil sabi niya sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Amen. Praise the Lord. At
Number 2, mga kapatid, your pride hinder victory. Praise God. Humble yourself before the Lord. Sabi nga sa biblical meaning ng pride, it's a sinful, worldly desire for self-elevation, status, and material possessions that exalts oneself above God. All is just for you, mga kapatid. Hindi para sa Panginoon. Praise God. Instead na yung iniisip mo is for the glory of God, parang kinukuha mo na yung glory na para sa Panginoon, mga kapatid. Tapos puro ka lang para sa sarili mo. Hindi mo na inilalaan ng para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. All of these are of the world, mga kapatid. Sa na-mention dyan sa 1 John 2:16. Praise the Lord. Ang focus natin dapat, mga kapatid, is to glorify God. Amen. Praise the Lord. And remember, sabi sa James 4:6, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Praise God. Yung Ama, mga kapatid, sa story na ating tinalakay this morning, mga kapatid, hallelujah, nagpakumbaba siya, mga kapatid, praise God. He humbled himself unto God. At tinanggap niya na meron lang siyang kakaunting pananampalataya, mga kapatid. And he prayed unto God na i-increase ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Kailangan nandun, mga kapatid, yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Amen. At magkaroon tayo ng mas malaki ka pang pananampalataya. Kung yung pananampalataya mo ngayon, sabi mo, kagaya nung may nagtanong sa akin, mga kapatid, kaya sabi nga, laging sinasabing, uuwi na, gusto ko nang mag-for good. Sabi ko. Tapos sabi nung nagtanong sa akin, ay, ilang taon ka na sa amo mo? O, tapos may, huwag kang mag-alala kasi may LS. Sabi ko naman, ay, hindi ko, sure kasi, wala naman sa hindi naman mandatory. Sabi ko lang gano'n, mga kapatid. Tapos, tsaka yung amo ko nga nawalan ng trabaho noon. Pero glory to God kasi may trabaho na siya ngayon. Buti nga hindi ako pinalis nung walang trabaho. So, na-realize ko, mga kapatid, dapat pala pag may nagsabi sa akin gano'n, nasabi ko, oo nga, I claim it. Ganon dapat, mga kapatid. Kaya i-increase niyo yung faith niyo. Sinabing magkaka-LS tayo. Siya ang ihipo sa mga amo natin, mga kapatid. Amen? Praise God. At malaking tulong yun sa pamilya natin, mga kapatid. Kaya inaano ko yan sa Panginoon, mga kapatid. Pinagpakakatiwala ko na, kabulol-bulol na yung Tagalog ko. Ipinagkakatiwala ko sa Panginoon, mga kapatid. Praise God, lahat ng mga plano ko, mga kapatid. Kasi lagi ko sinasabi, for good, nandito pa rin naman ako. Praise the Lord, hallelujah. And let us all remember, mga kapatid, praise God, na ang sabi ng Panginoon, praise the Lord, ang magpapakumbaba, mga kapatid, ay tinataas ng Panginoon. Amen. Sa James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Praise God. Acknowledge, mga kapatid, na without God, you are nothing. Yes. Praise the Lord. Sa number 3, mga kapatid, praise the Lord. Sabi ko kanina, habang anong tawag dito, nag-testimony si Pastora, sabi ko, ay salamat Lord. Banggitin ni Pastora yung kasalanan. Isa pa tong kasalanan, mga kapatid, na nakakahadlang at nakakapag-separate sa atin sa Panginoon. Praise God. Come to Jesus, acknowledge that you are a sinner. Ask for forgiveness and receive Him in your life. Kung hindi pa po kayo, mga kapatid, bautismado sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, praise the Lord. Lumapit ka sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. At magpakumbaba. At humingi ng kapatawaran, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you. He will not hear. Praise God. Yan yung nagkakaroon ng barrier, mga kapatid. Nagkakaroon ng hadlang in between us and God. Praise the Lord. Kaya, yun ang kailangan natin lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tumingi ng kapatawaran because He is faithful and just to forgive us, mga kapatid. Hallelujah. At magkaroon tayo ng one spirit with the Lord.
Sa mga hindi pa nababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, o gusto nyo magkaroon ng one spirit with the Lord, hallelujah, receive Jesus in your life. Amen. Praise God. Obey Acts 2:38. Ayan po ang sabi mga kapatid. Basahin po natin. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Praise God. Lumapit tayo sa Panginoon upang ma-renew tayo mga kapatid into a new creation. Praise the Lord. Hallelujah. At maalis ang kasalanan na nakabalot sa atin, mga namana pa natin sa ating mga ninuno, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit sabihin mo pang hindi ka naman makasalanan, wala ka namang ginagawang kasalanan. Praise God. Ngunit namana na natin yun mga kapatid, sa ating mga ninuno pa na tayo, kaya tayo naging kasalanan, nasa tiyan ka pa lang ng yung, napupunan ka pa lang ng yung ina mga kapatid. Makasalanan ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, makasalanan tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Walang ni isa mang matuwid mga kapatid. Praise God. Ngunit sabi ng Panginoon, kailangan nating mabautismuhan sa ngalan ng ating Panginoong Jesus for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid dahil naandun lagi yung kanyang mga salita na laging nagpapaalala sa atin mga kapatid. Lagi nating nagiging gabay, hallelujah, sa ating pang-araw-araw na paglakad sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil kahit gaano tayo, mga kapatid, ka-busy dito sa Hong Kong o sa ibang bansa, mga kapatid, kasi talagang wala silang mga holiday na hindi sila nakakapunta sa church, mga kapatid. But we are very blessed. Dahil nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, nakakapagsamba tayo mga kapatid at nakilala natin ang Panginoong Jesus mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa conclusion mga kapatid, praise God, ang sabi sa 1 Corinthians 15:57, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise God. As we come to God mga kapatid, everything and surrender everything to Jesus. Hallelujah. And believe in Him, mga kapatid. He will give us the victory na inaasam-asam natin, mga kapatid. Praise the Lord. So to God be all the glory, mga kapatid. Ibibigay ko po kay Sister Connie for the additional conclusion. Hindi ko alam kung alam ni Sister Emily ang nangyari sa boarding house nung bago nung typhoon 10, mga kapatid. Aware ka ba? After ng ating Zoom prayer, mga kapatid, tumawag si Sister Maribel. Tapos, dalawa lang sila sa boarding house. Si Sister Zenny, hindi pinauwi ng amo. Sabi niya, natakot daw siya sa kasama niya kasi sabi ng kasama niya, may mga demonyo daw sa loob ng boarding house. So sabi ko, i-rebuke mo. Huwag kang matakot, huwag kang patalo. Tinititigan niya ako, huwag mong titigan. Praise God. So sabi ko, dyan din matites yung faith ni Sister Maribel. Kung paano niya anuhin itong ganito. Kasi mga kapatid, sa mga Bible School students, aywan ko kung naranasan ninyo, yung Bible School student kami mga kapatid, may mga ganyan din. Na sa sobrang sigurong pag-iisip, sa sobrang, sabi nga, sa problema mga kapatid, kung ano-ano na nakikita. Kung ano-ano na yung naririnig. Kaya nga, kailangan natin, sinabi nung dun sa verse 24 mga kapatid, dun sa verse 23 muna, sinabi niya, dahil dun sa ayon sa kwento niya, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Do you believe? Amen. Amen. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Amen. Dahil kung naniniwala ka sa ating Panginoon, malakas ang pananampalataya mo sa Kanya, sa kahinaan mo, iiyak ka sa pagtawag sa Kanya, mga kapatid. Kasi naman, Lord, I believe! Yes, amen. Help thou my unbelief. Yan napapatunayan na bawat isa sa atin, mayroon tayong pananampalataya at mayroon din tayong doubt at the same time. Yes. Lalo na sa ating mga OFW.
Lagi natin sinasabi, sana, sana all, sana. Pero sabi nila, nawa dapat hindi sana. Nawa Lord, sana Lord, hindi sana Lord. Nawa, Lord. Nawa Lord, nawa. Hari nawa, diba? Sabi ko ng mga kapatid. So, doon sa sinabi niya, Lord, I believe, help thou my unbelief. He acknowledged na meron siyang doubt. Who among you will acknowledge na meron din kayong doubt minsan? Amen. Matagal ka na sa Panginoon pero nagdadoubt ka pa, matagal ka na rin sa amo mo, nagdadoubt ka pa rin na may long service ka. Amen. Nalala niyo yung preaching ko, the value o bilang isang tagapaglingkod ng ating Panginoon. May value ka, kapatid. Kaya wag mong sabihin na wala kang value. Dahil because you have a word, mga kapatid, mayroon kang word. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na you are not worth it, wala kang halaga, may halaga ka sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi na, Lord, help my unbelief. Pero maraming hindrance na sinabi niya, mga kapatid. But remember this, mga kapatid. He can move the mountain. Yung mga nakabalandra, yung mga naghihinder sa atin, mga kapatid, sa pananaw natin. Kaya nga sabi noon, refocus your focus, mga kapatid. Nung nakaraang bagyo, mga kapatid, ang sisipag natin. Dahil complete attendance ang mga amo. Akala mo, ikaw ang may-ari ng bahay, isang beses nga lang mag-isa yung amo mo maghapon, nagre-reklamo ka pa. Diba? Hindi mo alam kung saan ka susuot, mga kapatid. Bago ang bagyo, maglinis na kayo para during the bagyo, nakapagpahinga na kayo, hindi lang sa bagyo kayo naglilinis. Yes! Sa Pilipinas nga, mga kapatid, dahil lang sa bagyo, sa ulan, may mga na-reveal. Diba? Kung may bagyo sa buhay mo, may nire-reveal ang Panginoon. Amen. Siguro yung hidden secret, yung hidden na nga secret pa. Yung secret scene, mga kapatid, di ba? Hanggang 12:30, nag-chat kami ni Sister Maribel. Baka naman daga yung pumasok na gumagalaw dahil sabi niya, tinititigan niya ako, magdami na daw dito sa loob ng bahay. I-rebuke mo! Nalala ko nung nasa Bible school kami, Pastora Mercy, mayroong sa dorm ng mga babae, mayroong spiritual battle. Sa dorm ng mga lalaki, may spiritual battle din. May isa kaming kasama noon. Lahat ng tingin niya sa amin, demonyo na. Doon sa dorm ng mga lalaki, yun daw kamay na may balbon. Nagre-rebuke kami na nanalangin sa baba, doon din sa taas. That is the spiritual battle. Pero sabi nga, tignan mo rin yung, saliksikin mo yung puso. Baka yung sarili mo lang yung kaawa, sarili mo lang yung kaaway. The devil within you, sabi na ni Pastor. Dahil yung unbelief mo. But this man, with tears, mga kapatid. Pero minsan tayo, Lord, I believe. Naniniwala ako, Panginoon, bibigyan mo ako ng forever. Naniniwala lang, Panginoon, pupunta rin ako sa Thailand. Naano ko dun sa piso na sinasabi ni si Pastor Mercy kanina. Akala ko, piso talaga din yun. Hindi ko lang alam, may magtatanong ako, But the thing is, mga kapatid, the key is yung belief mo, mga kapatid. The power in your belief. Sinulat ko pala ito. The power of belief, mga kapatid. Kaya kung wala kang kabilib-bilib. Minsan, expression na lang natin yan, wala akong believe sa'yo. Walang bilib sa sarili. Walang believe sa sarili. Amen. Genuine belief and trust in God open the door to miracles. Katulad ng sinabi ko noon ay malibing proof of God's miracle, mga kapatid. At hindi ko na ulitin yung aking testimony. And all things, sinabi niya na, all things are possible to Him that believeth. Amen. God's ability is to all things are possible. The limitless ability and power of God, which is available to those who believe. Those who believe.
So yung sinabi mo na, I believe, Lord, you can heal me. I believe, Lord, you can provide for me. Huwag lang, I believe, Lord. Alam ko, hindi mo ako bababayan. Kneel down and pray with your belief. Kneel down and humble yourself with your belief. With your faith in God, mga kapatid. Dahil sinabi niya, you said, I believe, and it is done. To those who believe. Amen. Let us all stand right now, mga kapatid. Hallelujah, if you believe, He can move the unmovable. Amen. Yung nakagapos sa'yo, kapatid, kakalagan ka ng ating Panginoon. Yung kamay mo, minsan, pag end of the month na, ganyan na yung kamay natin. Binibilang na ayaw na nating makawala yung barya. Ayaw na nating makawala, mahulog yung $1. Ngayon sa palengke, hindi na tinatanggap ang $1. Kailangan Alipay na or yung patatong, yung octopus. Yung 50 cents, wala na. Nagbigay yung, Connie, you use this in the market. Tinignan ko, puro 10 cents, 20 cents, 50 cents. Ma'am, they don't accept this in the market anymore. Ha? Magagamit mo na lang sa pamasahe. Sa mga mga kapatid. The plea for strength. Kung wala ka ng supply ng strength ngayon, mga kapatid, humingi ka sa ating Panginoon. Trust in God, mga kapatid. Trust. For 36 years, mga kapatid. Umuwi ako, Sister Pastora Mercy noon. Umattend ako ng youth camp sa Bayongbong, doon sa eskwelahan doon, mga kapatid. May sakit ako noon, tuberculosis, may mayoma ka pa. Nasaan ka pa? yung plano kong magkaanak, wala na. But God didn't forsake me. Yung iba, sumusuko na lang. 61 na ako, mga kapatid. Pero, I am glad and I am encouraged to see. Ewan ko kung mas matanda ako kay Sister Mercy. Mas matanda ako. Kita niyo yan? But ngayon siya na yung panganay niyang anak, pastor, kagagraduate lang ng Bible school. Pangarap ko din magkaanak noon. Pero hindi pinagkaroon ng Panginoon. Pero hindi ako nagreklamo. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ka, what you are becoming. Yes. Amen. What you are becoming, mga kapatid. Tandaan natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, lalo na tayo OFW, perseverance, patience are the virtue na bilang tagapaglingkod ng Panginoon, hindi lang tagapaglingkod, hindi lang servant sa mga amo natin. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. If you know this song, Move the immovable, break